morning po. Isang malaking karangalan sa akin ang mag-preach sa inyo sa pagtatapos ng taon na ito. Isang malaking pribilehiyo ang maihayag ang kasaysayan ng Panginoon nung siya ay pumarito sa lupa. And ngayon, malapit po sa akin at sa inyong lahat ang pamagat ng ating, hindi palabas, ng ating preaching today. Sa tuwing sasapit, sa tuwing ang Pasko ay sasapit. Familiar ba ito sa inyo? Nung kayo'y maliit, nangangaroling kayo, di ba? At ito'y ginagamit nyo para makahingi ng aginaldo. Nakaraos na ba kayo sa aginaldo? Natapos na ba yung mga paghihirap at pressure ng oras? Mag-aalas 12 na, wala pa akong regalo. Ang shopping center, punong-puno ng mga tao, hindi para bumili ka agad. Nagbabargain hunting. Para makarami saan makakarating ang 500 piso ko. Para maibahagi ko sa mga taong mga malapit sa akin, saan makakarating. Sabi nila, it's the thought that counts. May nagbigay, bato, di ba? Naalala ko yung isang nagregalo at magkakadimandahan pa yata sa halagang sa espiritu ng pagbibigayan at bato lang yung nakuha niya. Ako po'y madalas mag-jeep. At ito po'y karanasan ko nung ako'y nakasakay sa jeep patungong opisina. At nung 25, nakakatakot yung mga pasahero natin ngayon. Mga bata, armado ng baril. At umiilaw pa. Katabi mo sa jeep, nakatingin sa'yo. Mukhang galing sa ninong. Ninong at ninang. At nagbibilang, nagkikwenta sa kamay nila. Tay, parang kuripot yata si ninong. Mukhang ang konti ng nalikom ko. At iba nagtatago, wala sa bahay. Patawarin po. Nakarinig pa ba kayo ng ganun sa kapitbahay? Patawad. Wala ho kaming pagbibigay. At itong nasa jeep, nakakatakot at tinitignan ako. At para bagang sinasabing, narito po kami para humingi ng aginaldo. Ang hawak ko ngayon ay Manuel Luis Quezon. Wala akong aginaldo. Aginaldo lang hinihingi, bro. Sino ba si Aguinaldo? Nakalimutan nyo na ba yung barya nyo? Hihingi po ng Aguinaldo. Nakalimutan nyo lahat. 5 piso lang po ang hinihingi ng mga bata. Ando doon po yung ulo ni Aguinaldo. Yun. Joke lang po yun. Oo, hindi sila natawa. So, isa pa. Wag na. Baka palabasin na ako ni Pas. Okay, sa tuwing ang Pasko ay sasapit, ano ba ang kahalagahan ng Pasko sa atin? Ito po'y magtatapos tayo ng buwan ng Jesus Series. I call it Jesus Series because sabi nga ni Pastor, let's do a series. And this series is about Jesus. The reason for the season. Let me go further. I think Jesus is the season for good reason. He is the reason for the season, and so you can just interchange it and make a special thought out of it. But nonetheless, I'm praying that God would minister to us, na siya po ang magbibigay sa atin ng malalim na pag-aalaala sa Paskong ito. At ang ibinahagi na talata ay sa Tagalog. Atin pong basahin sabay-sabay sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging, number 1, kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. May the Lord bless the reading of His Word. At tayo po'y magpapatuloy sa Isaiah chapter 9 verse 6,
Ito po yung background niyan. Nangangailangan sila ng isang conquering king. Babasahin mo po yung chapter na ito, just to put in proper context. Ang na-prophesy po na sa panahon ng kadiliman at pang-aapi sa Israel, nag-aalok ng pag-asa para sa isang darating na pinuno na magdadala ng liwanag at magwawakas ng paghihirap. Yan po the Israel is longing for good leader. An effective leader that will change the pattern and the history of Israel. And they were looking for dignified people, like high-profile people. We used to call them yung mga alta syudad. Pero iba yung ways ni Lord. Iba. Ibang-iba sa mga hinahanap natin sa mundong ibabaw. Iba yung kanyang pamamaraan. At ito po'y maintindihan natin sa kaduluduluhan ng chapter nito na siya pala yung Messiah. Messiah means Kristo, Jesus, or the messenger. Siya po ang ating makikita sa chapter na ito. At matutunghayan natin mamaya na itong chapter na ito ay nai-fulfill sa Luke chapter 2. At yan ay makikita natin kung paano siya, anong paraan ng pagbaba ng the King of Kings sa lupa. Siya yung ating Diyos na buhay. Siya yung the great leader, our hope. Yeah. At ito po'y naatasan ako, isa sa pinakapaborito kong i-defend. Sa sino mang magtatanong, magcha-challenge ng aking pananampalataya at kayo din na dapat ma-equip kayo kung sino yung ating Panginoon, si Jesus Christ. Sino baga ang ating Panginoon? Many debates, marami nang dumaan, maraming mga tao ang hindi kumikilala na ang Kristo, ang Messiah, ay He is reduced to a human being. Pero siya po ay galing langit. Na-prophesy po na ang tanging makakapagliligtas sa atin ay isang taong banal. Isang alay na banal. At sabi ng Bible, walang sinuman sa atin ang matuwid ni isa man. Wala tayong karapatang magtanggol sa sarili, walang karapatan ng sino mang sa atin na mag-ako at magsakripisyo para sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa. Yan po si Jesucristo, nagmula sa langit. At matatandaan natin na itong binasa natin ay may dalawang bahagi. Una, ang pagdating ng Messiah ay isisilang bilang sanggol. Messiah galing sa langit, isisilang bilang sanggol. Wow. At mapapansin nyo sa Luke chapter 2, yung fulfillment ng prophecy na ito, hindi siya recognized na celebrity. Siya ay inilagay at binalot sa sa Bisaya ang tawag namin doon, trapo o lampin, na hindi pinaghandaan. Ganun ba ang Panginoon natin tratuhin ng mga tao? Ganun ba ang preparation? Pero representation din po kung gaano ka-humble si Jesus Christ. Doesn't matter kung anong meron siya sa langit. Ang gusto lang niya, bumaba sa ating level. Abutin tayong lahat bilang ordinaryong tao. Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, ang pagdating ng Messiah ay handog sa atin mula sa langit. Nabanggit ko kanina na itong chapter na ito ay makapangyarihan for those who believe in Jesus Christ as the Savior. But for those who are not, dilema po sa kanila ito. Sapagkat ito rin, it's a make or break. Pag hindi mo ito pinanampalatayahan, alam nyo kung saan ka pupunta pagdating ng araw. Sabi nga ni Kuya Peps,
shame on you. Shame on you? Wag naman. Kung hindi ka pupunta sa langit, sasabihin mo, shame on, no, wag naman. Shame on you. Because, I will be blunt about it, kung wala kang Kristo, pupunta ka sa impyerno. And that is eternal damnation. Ang Messiah ay may 5 bahagi, may 5 pangalan. Dito sa talatang ito, meron akong center. The key point here is the mighty God and the everlasting Father. I will be focusing on that one because it is the topic that the Lord through pastor gave me. And I will be focusing on that. It is my favorite subject when it comes to defending my faith. I have Jesus in my heart. I received Jesus Christ April 5, 1981, 11 o'clock, 11:30. I got baptized on the same day and Sunday. The afternoon after lunch in the church, we went out for soul winning using 4 spiritual laws. And my first fruit of the ministry is I was able to usher some guy na tambay doon sa kalye, sa bangga bala? Oo, sa kanto. Sa kanto at siya ay nagbabasa ng liwayway comics. At binasahan ko siya ng 4 spiritual laws. At instantly, the Lord ministered to him and he got saved. Iba pala ang joy ng makapag-akay ng kaluluwa. I tell you, if you have not experienced winning souls for Christ, you try it yourself. Hindi ko alam kung paano nyo masasabi, but I cannot describe the joy in my heart. I was jumping and limping. Limping? Hindi naman. Literally, going back to church para sabihin ko, I have 1 soul for Jesus. Yeah. And try it yourself. Try it yourself. Number 1, ang kanyang pangalan ay kamangha-mangha. Bakit siya kamangha? Wonderful. Jesus, having his name wonderful, ay sinasaad na siya ay full of wisdom, unparalleled wisdom. He has this attribute that only him can truly deserve to be recognized, perfectly suited with miraculous revealing God's mind. Kung ang aking pag-iisip ay isang 3-pound weight lang na brain and is able to understand who Jesus is, who Christ is, then he does not deserve my faith. Dahil he should be beyond my comprehension. To be able to qualify that he is my Lord and Savior, he is incomprehensible. He's beyond me. He's beyond us. His wisdom, He's full of wisdom. Ganon si Lord. And mind you, ang wisdom ni Lord ay galing mismo sa Kanya. Remember that He is the Logos. He is the Word. When you read your Bible, you're actually listening to Him. He is the Word, the powerful Word. Without your devotion, kaibigan, mawawala ka. Mawawalan ng joy ang iyong puso. Sabi nga nila, pag ang iyong buhay, pag ang isda ay tinanggal mo sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Pag ang puno, binunot mo sa lupa, anong mangyayari? Gagawin ko siyang DIY. Gagawin ko siyang cabinet. Pero mamamatay siya. Pag ikaw nawala sa karunungan ng Panginoon, you will grieve the Holy Spirit, you will be weak in the faith. That's why the Lord is telling us sa Matthew chapter 18 na kailangan basahin mo. Teach them to observe all things. At hindi ka kailangang mahiwalay doon sapagkat manghihina ang iyong kaluluwa at hindi ka magiging effective in any field. Hindi lang sa ministry. Sa inyong pakikipag-ugnayan sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong negosyo, kapartner, iba ang may wisdom ni Lord. Malayo pag ikaw ay hindi nakakonect.
Kung ikaw ay teacher at di ka nag-aral, ano kaya, sir? Professor, hindi mo inaral lang yung lesson plan. Anong mangyayari sa'yo? Mangangapa ka. Ganon din ang ating espiritu. Always feed your soul with the Word of God. Hindi ba wonderful yon? Number 2, nangailangan ka ng payo, He is your counselor. Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng magandang aral maliban sa kanyang counsel. Ang salita ng Diyos ay gagamitin mo for good mindset. Marami ang nagtuturo niyan, mindset change seminar. Pero sa atin, pag ikaw ay Kristiyano, ang counselor natin ay si Jesus Christ through His Word and through the Holy Spirit. Number 3. Dito po tayo magfo-focus ng kaunti. Siya po ay makapangyarihang Diyos. Notice the prophecy. Jesus being absolutely human, absolutely God, yet people denied Him being the God Almighty. He is the God Almighty in the flesh. He was incarnated. His direct claim to divinity, He is God Almighty, not just a powerful leader na hinihingi ng Israel. He is the El Gibor in Hebrew word. El means God, and Gibor means hero, warrior. Our hero and warrior. The El Gibor of our life. That is Jesus Christ. God Almighty came down para ibalot sa sabsaban, ibalot sa lampin, sa trapo, at nasa sabsaban na punong-puno ng mga ng hayop sa kapaligiran. Paano yan? Ang mga taong hindi siya maintindihan, kung siya ay Diyos, bakit dun siya? Dapat sa hindi ako mag-ano ng ospital pala, no? Kasi bawal, no? Dapat sa magarang ospital. Pero siya ay nasa sabsaban. At wala nga plano kung saan siya ipapanganak. Doon lang siya, sige, dito na lang tayo, Joseph. Dito ko na lang ilalabas. Ang God Almighty, think about that for a moment. Ang ating Diyos, na tagapagligtas ng sanlibutan, marireduce sa isang lugar na sabsaban. Ano ba ang sabsaban? Karwahe ba tawag doon sa Bisaya? Or hindi karwahe, no? Basta lugar na kung saan kinukulong mo yung mga hayop at mabaho. Reminds me na ganun ang turing ng Diyos sa atin, Diyos Ama. Tayo filthy rags. Tayo isang mabaho, marumi sa harapan ng Diyos. Hindi tayo banal. At malalaman natin kung bakit siya God Almighty eventually. Because the God Almighty is also our Savior. Next. Walang hanggang Ama. Natutuwa ako sa mga kabataan, sa youth natin. Pagka nagdadasal sila, Tay, hindi si Kuya Philip yun, ha? Bagamat ang tawag nila sa YI, si Philip, laki. Hindi na, malaki na rin pala si Kulot, no? Philip original. Parang isang fried chicken, original and spicy. Hindi naman, Brad. Basta ikaw yung Philip original. Pero ang ating Diyos ay Diyos na He is the everlasting Father, the Father of eternity. I don't know about you, but I really appreciate that word, the accolade, the attribute of Jesus being the Father of eternity. It made sense sa akin personally, and I will discuss that further as we go to our lesson. At panglima, siya po ay prinsipe ng kapayapaan. Gising po ba kayo? Yeah. Siya ay the Prince of Peace, or in Hebrew name, Sar Shalom. Or we call it Shabbat Shalom pag nag-greet kayo. But the Prince of Peace is called Sar Shalom. Pag tinatawag mo siya, that word is
belonging to a king, belonging to somebody higher than you. He is called the peace. Peace on earth. Sabi nga nila, anong wish mo for this Christmas? Sabi nila, peace on earth. Hindi po pwedeng mangyari yung maliban kay Kristo. Or world peace, sinasabi nila. Punong-puno tayo ng gera sa buong mundo. Sa ibang dako, nag-aaway dito sa Thailand and Cambodia, nag-aaway sa Russia and Ukraine. Meron tayong sigalot sa ating kapitbahay at hindi na matapos-tapos kung sinong may-ari ng isang lugar na yan at pinag-aawayan. Wala pong peace. Walang peace accord na permanent na mangyayari. Kaya ang ating peace is only in Jesus. Amen po ba? Natagpuan niyo na ba yung kapayapaan niyo? Sana matapos ang mensahe nito ay matagpuan niyo kung sino talaga ang nagbibigay ng kapayapaan. Ano ba ang dahilan ng pagparito sa lupa ng anak ng Diyos? Ano ang dahilan? Lahat ng bagay na ginagawa natin dapat may meaning, may purpose. But hindi niyo ba alam na minsan dumadaan tayo sa isang bagay o sa isang yugto ng buhay natin na sometimes it doesn't make sense. Bakit, Lord? And you begin to ask the Lord, why, Lord? Why this is happening? Where am I in the scheme of things? Why, God? Why? And sometimes, you need the number one name of Jesus. He's wonderful and He's Counselor. Number 2. Lord, counsel me, Lord, for good reason. Lord, counsel me because I don't understand. May hugot po ako doon. And it happened to me and it could happen to you. Sometimes it might occur to you na yung buhay mo, ang ganda-ganda, biglang, boom, nawala sa, hindi na fine-tune. Parang kailangan mo ng tune-up. Kasi kailangan maintindihan mo kung ano yung nangyayari. Pero sometimes padadaanin ka ng Panginoon sa mga buhay o sa yugto ng buhay na hindi mo siya naintindihan. Nakaka-relate po ba kayo sa akin? Amen. Gusto ko lang i-check kung gising ka pa ba. Tapiin mo nga yung katabi mo. Gising pa ba kayo? Okay. Number 1, reason. Anong dahilan ng si Kristo ay pumarito sa lupa? Very, very basic, yet very powerful bilang tagapagligtas. Wala na pong iba bilang tagapagligtas. At gusto ko kayong imbitahan na basahin ang pinakasentro ng salita ng Diyos. Itong Biblia na ito, nandoon ang sentro ng mensahe niya. At ating babasahin ang 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Yan po ang sentro ng gospel. Yan po ang sentro ng salita ng Diyos. Ang mga tao sa Old Testament, they are looking forward na dumating yung Messiah at pinangako na siya yung the Holy Lamb of God who will take away the sins of men. And tayo ay gumugunita sa larangan, sa pamamagitan ng Kapaskuhan. Ito po dapat ang ating sentro ng paggunita tuwing sasapit ang Pasko. Yan po ang title ko. Sa tuwing sasapit ang Pasko, ito po dapat ang ginugunita natin. Si Jesucristo na mula sa langit, bumaba sa lupa upang maging haing buhay. Masarap pakinggan, may magtutubos sa atin. Pero darating ang panahon, ito po ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Lucas 2:11, ito po yung sinabi ko kanina, ito yung fulfillment ng prophecy sa Old Testament. Sabi dito, isinulat ni Dr. Luke ang talatang ito na saksi ang isang matandang elder sa templo. At alam nyo ba na siya ay gusto niya nang umuwi sa langit pero nagdadasal siya sa Panginoon na, Lord, before you take away my life, please allow me to see the Son of God
the Savior so that I could see Him. Isipin mo, si Simeon, matanda na siya, mamamatay na siya, and God's favor is on him. At hiningi niya na extend yung buhay niya para makita lang kung sino baga itong bumaba sa lupa na Diyos. Napaka mapalad siya sapagkat nakita niya yung tagapagligtas bilang sanggol na sasabsaban, at nung mamamatay siya, I believe, na nung namatay siya, umakyat siya sa langit. At nung nag-resurrect si Jesus, He is the welcoming King. How is that for celebration sa langit, no? Ikaw yung sanggol, ito ka pala, Lord. It will be a shock for those who do not believe in Jesus Christ as the God, the Almighty, the El Gibor. Sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang isang tagapagligtas, ang Kristo na siyang, imagine, yan po ang dinideny ng maraming katuruan ngayon. Diyan mo makikita kung sino si Kristo. Saan sa Bible makikita that Jesus is God? Sabi ng saksi, si Simeon. Kung ikaw po ay magkukumpara sa katuruan na walang eyewitness at pinaniwalaan mo lang yung sinabi ng propeta mo, dito na ako sa mga eyewitnesses na nagsasabing nakita ko na ang Panginoon mula sa langit nagkatawang tao at siya ay Diyos. I would rather believe on those people, more than 500 people in Mount Olives, nakita niya literally, physically, that the God of heavens ascended. I would rather believe to someone na matanda na, yet he witnessed the account that the God of heaven came down as a baby and grew as a child, 12 years old, nagka-counsel na sa templo, and hinanap siya ng magulang niya, and binalikan, mas madunong pa siya sa mga elders ng templo. At tinuturuan pa niya. To continue, in Luke chapter 2, verse 34 to 35, si Simeon, ito yung sinasabi kong mama na napakabait, napaka-faithful sa Panginoon. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, being the mother of Jesus on earth, no? Siya ay kinasangkapan para ipanganak si Jesus. Ang batang ito ay itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Ito yung nasa Isaiah 9 verse 6. Maging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita laban sa kanya. Narinig niyo na ba yan sa paligid natin? Lagi siyang nire-reduce sa isang propeta, nire-reduce sa isang santo, nire-reduce sa isang leader lamang. Pero dito sa talatang ito, siya ang nagpapatotoo na si Jesus Christ ay isang Diyos mula sa langit, at pag nagsalita siya, kakalabanin siya ng mga tao. Naalala mo nung siya ay inakusahan? Hindi siya inakusahan dahil nagpagaling siya. Hindi siya inakusahan dahil siya ay nagpakain ng more than 5,000. Hindi siya inakusahan, ipinako sa krus dahil nagpagaling siya at nagbuhay sa mga patay. Hindi siya ikinondem dahil nagpalaya siya sa taong punong-puno ng bad spirit at nakalaya at nagpatotoo sa bulag na siya yung I was blind and now I see. Siya din yung ating Diyos na nag-ihaw sa tabing dagat at hindi kilala ng disipulo na siya pala yung nabuhay na Panginoon. Napaka-humble. Gusto niyo ba mag-almusal na niluto ni Jesus yung pagkain mo? Sarap kaya yun. Ganun ka-sweet si Lord. Pero marami ang kakalabanin siya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan, Maria, na parang sinaksak na patalim ang puso mo. At dahil gagawin niya
mahayag ang kasamaan nasa isip ng maraming tao. Sa pananalita ng salita ng Diyos, mahayag ang iyong maling motibo. Sa pananalita ng Diyos, mahayag kung tama ba, ikaw ba'y nasa kalooban ng Diyos. Sa tuwing gaganap o magaganap ang Pasko at humingi ka ng payo, sa tuwing magdidesisyon ka sa buhay mo, lagi mong tatandaan, may makapangyarihang Diyos na magbibigay ng payo, ating siyang Ama, siya yung iyong laging hihingan ng payo. Bilang isang nanay, I'm addressing this to you. Pag nakarinig ka ba ng insulto sa anak, kaya mo bang tanggapin? Sa totoo lang, ang asawa ko, pag sa tuwing sa eskwelahan, ay makakarinig siya ng bad report ng isang sa 3 anak ko, ay may ginawang hindi mabuti. Di ba parang lumulukso yung dugo ng isang magulang? Sugod. Pero pag ikaw ang nasaktan, alang-alang sa anak mo, anong dating sa'yo? Kaya ko to. Kaya kong pagtakpan to, anak ko yun eh. Kaya kong kalimutan ng lahat, ako na lang eh. Pero pag ang isang nanay ay nasaktan dahil sa anak, di ba parang masakit sa isang magulang? Sino dito ang nanay? Can you raise your hands? Ang konti, pang madalaga pa ba kayo lahat dito? Oo, sige. Sino ang lolo dito? Lola. Marami na rin. Hindi ko alam yung pakiramdam ng nasaktan ng lola dahil sa kasalanan ng apo o may inakusahan ang apo at ang lola ay mas matapang pa sa nanay. Ganun ba kaya? Oo. Pero look at the relationship, ano? Pero si Maria ay kanyang isinapuso na lamang sapagkat alam niya na ito yung kakaharapin ng anak ng Diyos. Minsan, mga nanay, nananahimik na lang tayo kahit nasasaktan kayo, di po ba? Pangalawa, ang pagparito niya sa lupa ay upang tayo'y maging kanya'y katuwiran ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 2 verse 21, sa salita ng ating sa Tagalog, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, referring to Jesus, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging kanya'y katuwiran ng Diyos. Hindi tayo makakaharap sa Diyos Ama kung wala tayong plus R, the righteousness of Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng makapagsabi, Our Father who art in heaven, if we do not have the righteousness of Jesus. He is the righteous one. Once you receive Jesus Christ as your Savior, you have His righteousness. At yung nakikita niya sa atin ng Diyos Ama, qualified us to have fellowship with Him. That's why we can call Abba, Ama namin sa langit. Sumasalangit ka, pattern ng pananampalataya, pattern ng pagdarasal. Pero kung wala kang Jesus, hindi ka diringgin ng Diyos. Dahil ikay makasalanan. Psalm 66:18. Tama ba, youth? Amen. Dapat maging malalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat itong katuwiran ng Diyos ay ito yung transition ng buhay mo mula sa pagkakasala, mula sa hindi mananampalataya tungo sa lakad ng panibagong buhay. Notice that in the same chapter, you will find the most popular verse. You are new creation, all things have passed away. Behold, all things become new. That is in verse 17. 2 Corinthians 5:17. And the same chapter, in 2 Corinthians, in verse 14 of the same chapter, that you will find your motive why you are serving God. Because the love of Jesus, according to verse 14, will constrain you to serve Him out of your love and passion for Jesus Christ. No other things. If you have been motivated to serve God because you were encouraged by someone in the church, someone influential, hindi ho magtatagal po yun. What is lasting is your relationship in Jesus. The newfound relationship is your deep love for Jesus.
kahit na walang nakakita. Because you love Jesus, you will continue to persevere and serve God. Kahit hindi ka celebrated sa lugar na yon, yet if you find you have the joy in your heart because you love Jesus, you will continue serving God. Ang taong na-in love sa Panginoon will find His way para maki-involve ka sa ministry. That is the mark na you are truly a child of God. You will find a way to reciprocate, at least to the very least, that you really appreciate your found relationship in Jesus by serving others, by serving God through the ministry, by supporting any ministry that our church have. Whatever, God is glorified. Amen po ba? Sa tuwing ang Pasko ay sasapit, sino ang sentro noon? Sino ang motibo mo for doing so? Sino ang ating sentro? Pagninilay po, malapit na tayo magtatapos. Pagninilay sa pagtatapos, ito po ang ating bubuksan ng pansin. Matagal-tagal na rin po ako nakakita ng mga taong hindi dapat pa mamatay, pero kinuha na ni Lord. Maraming mahal sa buhay ko na nagdaan na akala ko nung maliit ako, mauna pa ako eh. Oo nga. Pero nauna pa sila. So dahil mahal na mahal ko sila, lahat ng bagay na meron ako, pinibigay ko sa kanila. Including my hard-earned money, nasa pangalan nila. Mahirap pala pag nawala at nauna sila, no? Mahirap bawiin sa bangko. Yeah, totoo. Madaling mag-deposit, pero pag kinuha mo yung pera mo, ang hirap kunin, pera ko yun eh. Yeah. For those of you who are working in the bank, ang hirap hingin. Ang hirap kunin. Akin yun eh. Pera ko yun eh. Pero dahil nasa ibang pangalan, ang hirap. Hanggang ngayon. Pero ang katotohanan, maiksi lamang ang buhay sa lupa. So enjoy whatever you have. Remember that the Bible has a way para mag-gauge natin yung iksi at haba ng buhay. Sabi sa Psalms 90:10, hindi natin babasahin, ang average lifespan ay 70 years old. Pag ikay binayaan ng Diyos, you will reach up to more than 80. In Genesis chapter 6, verse 3, may boundary po ang lifespan ng tao. Pinaiksi po. You cannot go beyond what the Lord has set. 120 years old. Meron ka bang nakita na may more than 120 na nabuhay? Japan, hindi po. 120 is the boundary. We cannot go beyond that. Yet, sa China po, nag-experiment sila isang wonder drug that could potentially extend your life up to more than 120. That is crossing boundary that the Lord has set. And that is very dangerous. You're going against God. So, maiksi lang ang buhay. Nasaan ka ngayon? Gusto nyo bang i-extend ang retirement period hanggang 75? Hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo ng pension mo. Pag nag-pension ka ng 70 years old, buhay pa kaya ako noon? Or ano na lang yung lakas ko para ma-enjoy ko yung benefit? 60, okay na ako doon. At least meron akong 10 taon kung yun man ay nakaukit na sa buhay ko na hanggang 70 lang ang average. Yet I'm not saying na hindi ka mabubuhay ng more than 70. What I'm saying is, yung quality of life sa buhay na ito ay mabibilang mo na lang sa ilang taon after your retirement. So you've got to prepare. Sino ba ang priority mo? Think about that during your devotion. Lord, ano po ba ang nalalabi sa buhay ko na gusto mong ipagawa mo sa akin? Yung quality. Sa tuwing ang Pasko ay sumapit, sana sumagi din sa utak mo. Lord, ano ba ang essence ko dito? Ano pa ba yung nalalabi kong purpose? Bakit ako nag-i-exist? Para magpayaman? Materially?
I tell you, I can offer you someone, I can show you somebody who has earned millions, billions of dollars, yet nagpakamatay. Kinagat yung mansanas at yun ang naging tatak ng kanyang brand. Di ba? O namatay siya dahil sa sakit. Hindi kaya ng pera niya pagalingin yung sakit niya. At sinabi niya walang kwenta yung buhay. May relo nga ako ano ngayon kung magaganda yung relo mo, pares lang naman nakakapagbasa ng oras yun Anong difference? So ano ba yung essence ng possession mo compare sa joy na meron ka? Maiksi lang po ang buhay. So, sana isipin ninyo kung ano yung priority mo, ginagalawan mo sa lupang ito na napakaiksi lamang ng hiram na buhay. Hanggang kailan tayo mabubuhay? Hindi ko po alam. Reflection number 2. Wala sa atin ang control kung kailan ka isisilang at kailan mababawian ng buhay. Alam mo ba kung kailan ka isisilang? Wala. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Wala. Di po ba? That is in Ecclesiastes chapter 7 verse 1. And in that verse, bago itatak kung ano ang birth mo, death of birth and death of death, nakaukit na mas maganda pala ang may magandang pangalan. Let me take this to a level na personal sa akin. Bukas po ay anibersaryo ng asawa ko, kamatayan ng asawa ko. Kung alam ko lang mamamatay siya bukas, itong araw na to, hindi na ako pumasok Kung nalalaman ko lang na, Lord, kukunin mo pa yung asawa ko bukas, hindi sana ako nagtrabaho. Ano pa namang trabaho to? Kahit Pasko, pumapasok. Hindi ko tuloy napuntahan si Ate Ludi at Kuya Peps. Kung alam ko lang, kung kayo po, alam nyo na mawawala na yung isang mahal sa buhay mo, bukas, anong gagawin nyo? Tuwing Pasko ay sasapit, sino ang mahalaga sa'yo? Ano ang mahalaga sa'yo? Ang Diyos na buhay? O yung iyong nakikitang bagay na pinaghirapan mo pero hindi rin mo madadala sa langit o saan man kayo magpunta? Salamat mga kapatid at simbahan at pastor, mga elders na nagbigay ng posthumous award sa asawa ko. Allow me to share at least 3 minutes of your time before we end. Very touchy po ang ibinigay niyong recognition. Posthumous award. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Sa akin, very meaningful yun Binibigay yun sa mga taong nagbigay ng malaking kontribusyon sa isang cause na pinaniniwalaan natin lahat. At siya isa sa mga nagbigay ng daan upang maging sensado, ma-develop, ma-cultivate lahat ng merong na-involve siya. And also, posthumous award belongs to someone who passed away. Yun ang masama ewan ko masama ba tawag doon, mali yung term ko. Yun yung masakit na bagay dahil ibinibigay mo lang yun sa taong nawala na sa buhay. Hindi mo na siya mapapasalamatan, hindi ka na niya maririnig at hindi man niya maibabalik yung appreciation na binigay mo sa kanya. I got to say na ito pong posthumous award para sa asawa ko. Yeah, marami siyang award mula nung nag-aaral siya. He was born a winner since preschool. Nakita ko yung kinakalawang niyang medalya, certificates. Yeah, she has all those. Magaling yung asawa ko. Hindi dahil asawa ko siya. Nung kami nag-aaral, nanalo siya bilang the best journalist of the year sa school namin. She was a good writer. She was a debater. Yeah. Mga youth, nag-agree ba kayo? She was a good debater. And nung kami ay may
may laban sa Quiz B, wala akong, I was the team captain, pero kulang kami ng isang representative. At wala na akong makita, ang aking counselor, wala na makitang qualified na magkasali sa team. So kumuha kami sa third year, junior than me. So siya yung, tinignan namin sa Dean's List, siya yung number 1. Si Weng. At doon nagsimula yung kasaysayan namin. Siya po ay naging disciple ko. Siya po ay fruit ko. Yeah. Pero hindi ako nag-evangeligaw doon. Naging Bible study na lang kami. Nagba-Bible study na lang kami. Kami ay tapos na mag-aral. Tapos na mag-aral. Nagtatrabaho na po kami. For good reason, mga kapatid, mga youth, no? Mag-prepare muna kayo bago kayo ilagay nyo yung posisyon nyo sa pananahimik, pagpili. Anak, lapit ka nga dito, anak. Ito po yung bunso ko. This is not planned. Baby, come. Nagulat ka, no? Tinawag kita. Hindi niya alam to. Gusto ko lang 10 ng aking 2 mga anak na wala dito. Praise, salamat sa isang bagay na binigyan nyo ng recognition sa asawa ko. Okay. Yeah. Ito po, kamukhang-kamukha niya. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos dahil naging maganda po ang pag-welcome nyo sa amin, Pastor. Praise. 2019, kami lumipat sa simbahan na ito. And instantaneously, kami na-welcome. At sinabi nyo sa karatulan nyo, Jesus saves. Kaya dito ako. Yeah, up to now, Jesus saves. Yun po ang ating slogan. What attracted me about Praise is Jesus saves. He does. He does. And anak, hindi ka na kailangan magsalita. Salamat. Okay. Gusto ko lang sabihin na mahal ka ng Panginoon. And you continue serving God. May you be inspired doon sa ginawa ng mami mo. Ha? Thank you, anak. Pangatlong puntos. Ang paghatol ng Diyos sa mga desisyon at ginawa natin sa lupa. Yung pagninilay-nilay, tuwing darating ang Pasko, hindi lamang siya tagapagligtas, kundi paglaanan ninyo na lahat ng desisyon nyo sa lupa, lahat ng ginawa nyong bagay dito sa lupa, maganda man at mabuti, hahatulan tayo ng Panginoon. There is no escaping pagdating sa kabila. Kung ikaw ay nang lamang ng kapwa, there is no escaping. Hahatulan ka ng Panginoon. Desisyon niyong mali, mahatulan ka kahit dito pa lang sa lupa dahil may consequence po ang bad decision. Hindi mo sisisihin ng Diyos dahil nakaranas ka ng ito dahil mali ang iyong desisyon. Pinangunahan mo ang Diyos. Pero dito pa lang malalaman mo na nahatulan ka na sapagkat yung consequence ay naranasan mo. Hindi ka magkakamali kung ang Panginoon ang sinangguni mo, yung counselor. So ngayon ang tanong ko, payapa ba ang buhay mo ngayon? O nag-aagam-agam ka pa kung ano yung mangyayari bukas? Nag-aalala ka ng iyong mga pasanin bukas? Tandaan nyo, lahat ng magandang desisyon ay galing sa Panginoon at may kapayapaan yung ibibigay niya sa iyo. Huwag niyong pangunahan ng Diyos. Lagi kang magdasal. Lagi kang magbabasa ng salita ng Diyos sapagat siya ang iyong gabay. Sabi ng asawa ko, favorite life verse niya, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will direct your path. He will direct your path.
Maybe you're off to a bad start. God will finish the race, you being champion. God can turn things around. Good for you. I trust in that. Niwala ako doon. Ang paghuhukom, pagkatapos ng kamatayan, ito po ang kakaharapin natin. Kaya pag nag-aalala ka ng Kapaskuhan, Lord, salamat, ako'y ready for this. Dahil may righteousness ako ng Diyos. I have Jesus in my heart. Yan po ang condemnation sa taong wala kay Kristo, sapagkat pag ikaw ay namatay, ikaw ay huhukuman at hahatulan ka kung saan ka pupunta. Dalawa lang po ang pupuntahan mo. Langit o impyerno. Saan ka tutungo, kapatid? Kung wala kang Kristo sa Panginoon, wala kang Kristo, sabi ng Bible, pupunta ka sa impyerno. Hindi dahil kilala mo siya. Ang magdadala sa iyo ay unbelief na siya ang tagapagligtas. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, napako sa krus para magbuhos ng banal na dugo, hugasan na yung mga kasalanan, and you have His righteousness the moment of salvation. At the moment of salvation, you receive the gift of salvation. You have the righteousness of Jesus. Pero kung wala kang Kristo, pupunta ka sa impyerno. Why? May talata pong tungkol dyan. Ito po, sino ba si Jesucristo? Ang tagapagligtas at makapangyarihang Diyos ay nasa John 14:6 at Jeremiah 32:18-19. The El Gibor and God, the everlasting Father, all in one. John 14:6, Jesus claimed a very powerful word, very powerful message. Kaya siya kakalabanin ng mga tao through unbelief, because He said, I am the way, the only way, the only truth, the only God who has everlasting life. Very powerful claim. Kaya siya kinakalaban, tinutuligsa ang kanyang pagiging Diyos. And Jeremiah 32, ito po ang mangyayari. Pag ikaw ay nahatulan, wala ka. There is no escaping. Sabi, ipinakita nyo ang pag-ibig nyo sa libo-libo, pero pinarurusahan, ang hirap magtagalog, nyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. Ang bunga ng maling desisyon ng mga magulang, nararanasan ng mga anak. Nasa talata po yan. O kay dakila po ninyo, O Diyos, ang pangalan ninyo ay Panginoon ng mga hukbo, the El Gibor. Verse 19. Napakaganda po ng mga plano nyo at kahanga-hanga ang mga gawa ninyo. He is wonderful. Nakikita nyo ang lahat na ginagawa niya, na ginawa ng mga tao, the omniscience of God, no? At ginagantihan nyo po sila ayon sa mga pag-uugali at gawa nila. God will expose you. God will expose our good deeds. God will expose our bad deeds. Someday. Get it right, kaibigan. Make it right before it's too late. Mula sa langit, siya ay sanggol na isinilang sa sabsaban. Ito po yung aking isiniyar sa inyo. Siya ay namatay. Ito po yung buod na. Sa krus, nagbuhos ng banal na dugo upang pagbayaran lahat ng kasalanan ng tao. Si Jesus ay siya ring, kakantayin natin mamaya.
siya ay nabuhay muli upang ang sinumang sa kanya'y manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong kwenta kung ikaw mabubuhay lamang sa lupa at walang probisyon ng Diyos sa kabilang buhay, sapagkat ito ay walang kwentang buhay pag hanggang doon lang ang ating ginagawa. It's the promise of tomorrow. We have a treasure in heaven. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:1, "Let not your heart be troubled. Believe in me, you also believe in God. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And once I finish, sasalubungin kita. At i-offer ko kung anong meron ka, what you deserve. Welcome, my child." That will be the day na makikita mo yung mga mahal mo sa buhay. And truly, ang treasure natin ay hindi yung mga ari-arian natin. Ang treasure mo ay yung mga naakay mo sa Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians, yan po yung crown of rejoicing mo. Yung mga kapwa, yung mga taong magpapasalamat sa iyo, to tell you, I appreciate you, nag-reach out ka sa akin kahit matigas ang ulo ko, manginginom ako, nagbibisyo ako, anumang kasalanan, you still reach out for me para ako ay makatanggap ng kaligtasan. Yan po ang treasure natin. Hindi po yung ari-arian na meron ka, mawawala po yan. You got to find a way para ma-reach out mo yung mahal mo sa buhay. Hindi mo sila magugustuhan pag sila'y naparusahan sa impyerno. I tell you that. Walang kwenta. Si Jesus Christ bumaba, hindi niya alintana kung ano man yung matatanggap niya dito sa lupa. Nabuhay siya na mahirap. Nabuhay siya na anak ng karpentero. Naghirap mula 12 years old. Nagkarpentero. Sabi niya, mula nung nakita siya ni Maria at ni Joseph sa templo, pagkatapos nun, hindi na siya humiwalay sa kanyang magulang. At sabi doon, sinunod niya lahat ng pinag-uutos ng kanyang magulang hanggang siya ay maging leader ng disciples. Siya rin ang hukom, maghahatol at magpaparusa sa lahat ng tao. Sino si Kristo sa buhay mo? Itong Paskong ito matatapos lang. Itong episode na to matatapos na. Ano ang dala-dala mo sa susunod na taon? Nagpuputukan noon sa punerarya at ang lahat ng mga narinig ko sa labas, Happy New Year! Happy New Year! Kaming apat nandoon sa punerarya, nagkukulong, nagsara ng pintuan dahil mausok at ang mga anak ko ay may kalungkutan. Hindi ko kailangan itong iparamdam sa inyo, pero doon yung tanong ko sa sarili ko, Lord, sabi mo, my yoke is easy and my burden is light. Bakit ang bigat? Hindi ko siya maintindihan, yung ibig sabihin, yung nangyayari. Hindi ko siya naintindihan. Sabi niyo magaan yung yoke kasi nandiyan kayo. Ba't ang bigat seeing my 3 kids hurting? One of them was actually wailing. Ang bigat. Tapos ang sakit. Hindi ko naintindihan yung sakit. Hindi ko mapaliwanag. Kaya ang sabi ng John 13:7, sabi ni Jesus Christ kay Peter, hindi mo man naintindihan ngayon, but someday you will understand. Hindi ko na po babasahin sa Bible yan. John 13:7. Sabi ng Panginoon sa akin, pinersonal ko po yung talata na yon. Bim, hindi mo maintindihan ngayon, but someday you will understand. Meron ba kayong
episode na ngayon sa buhay nyo, hindi nyo naintindihan, masakit, mabigat. Hindi nyo naintindihan. Walang talata na makakapag-relate doon sapagkat very deep siya, malalim, masakit. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, someday you will understand. At hanggang ngayon, di ko pa naintindihan. Hinihintay ko pa. Sa tuwing ang Pasko ay sasapit, mga kapatid, nais ko sanang ipamanhik sa inyo na tugunin nyo ang tawag ng Panginoon sa atin na siya yung essence ng Pasko. Siya yung nagbigay ng pagkakataon na baguhin yung kasaysayan ninyo. Naalala niyo yung Jeremiah 32? Ang maling desisyon ninyo, mga anak ang magsasuffer. Itama niyo po yung maling katuruan. Itama niyo po ang maling kultura. Lumalim kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. The way I teach the young people, yung YI, lumalim kayo sa pag-aaral ng salita para maintindihan mo si Kristo. Kung ano ang reason niya para sa iyo. Yung value ng Panginoon yung para sa iyo. At ang value mo sa Kanya. Maging malalim kayo sa pag-aaral ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo'y kakanta. Tayo sa pong